Hello and welcome sa ating SoftGPT tutorial, and in this video I'll be teaching you how to create a flow na medyo mas mahirap konti, no? Now, we have the goal here. Yan, ang goal natin is to follow up the user. Actually, itong ginagawa natin, no, create ko lang siya sa GPT, and then sabi ko dito, lahat ng mga nakita nyo information, create ko lang dito. No? And then sabi ko, I want to create a flow that converts the user to follow up if they are interested in a certain product or if they're still interested dun sa ano ko, sa ino-offer ko. And then what's the step by step? So, syempre, si GPT magpo-provide yan. Yan yung mga pre-provide ni GPT. So, hindi ko na siya nilagay lahat kasi masyadong madami ito. That's why, ito, kumuha lang ako ng 5. So, this is the goal of the flow na i-create ko. If follow up niyo yung user by, unang-una, magsisend siya ng initial engagement. Yan. So, may instruction na dito, yung objective, capture the user's attention. So, mag-introduce siya ng brand, and then, may example na rin akong provide dito. So, it's up to you kung ano yung ilalagay mo. No? And then, pag hindi nag-reply si user, no, or yung customer mo within a couple of minutes or hour, pwede mo siyang i-follow up, no, na hey, are you still there, o di kaya mag-send ka ulit ng another promo sa kanya na ito naman yung objective ng create natin ngayon. Give them a reason to stay interested. So, paano yon? Share menu, okay, gaya nito, enjoy 10%, and then dito sa next na follow-up ko sa kanya, maglalagay na ako dito ng call to action button, no? Na meron siyang button doon na i-click na see full menu and then order now, ganyan. And then, pag hindi pa rin nag-reply si customer, magki-create na ako dito ng another follow-up prompt, no? Ang objective naman ito, follow up or confirm if they are still interested. So, parang ganito yung mangyayari. Hi, we noticed you are trying Kusina's delicious dishes. Are you still interested in placing an order? So, yun yun. Ngayon, maglalagay ulit ako dito ng call to action button na yes, I'd love to. Then, pag hindi pa rin nag-reply si user, so magkikreate na ako ng another follow-up flow na meron ng sense of urgency. No? So, objective, push for immediate action. So, introduce limited time offer, kagaya ng order today and get free halo-halo on your next visit. Ganyan. And then, pag hindi pa rin nag-reply si user, yung customer nyo, no? Meron na tayong final call to action dito na medyo direct na, no? Ask directly for the action you want them to take. So, ready to place your order? So, yon. Ito yung objective ng flow na i-create natin, no? Automatic, fina-follow up niyo yung customer, and then, imposible na lang, no, na hindi pa mag-engage yung customer ninyo dito. No. Now, how to make this flow? So, first, syempre, punta tayo sa flow natin, and then, i-create natin ngayon yung flow. So, pangalanan natin ito ng demo underscore follow up flow. Okay? So, continue, and then, natural ang gagamitin natin yung AI. So, punta tayo sa action, and then OpenAI. Click natin yung OpenAI natin. So, yan, your helpful assistant. Ipipaste ko lang ngayon ito. Again, it's up to you kung ano yung objective or ano yung action na ilalagay mo dito. Yon, copy ko lang ito, and then, copy, and then ipipaste natin dito. Okay. So, now, again, this is very important. Kailangan isi-save natin into a specific custom field yung reply ng AI na ito with the specific instruction. So, save natin ito. Let's say, pangalanan ko ito ng demo initial engagement or initial follow-up. Okay. So, save natin dito. And then, isave na natin. Now, the next step is to get a response from the user. So, ang gagamitin natin dito is yung get user data. Okay? And then, dito sa part na ito, dito natin ilalagay ngayon
yung reply ng AI sa kanya, which is yung create natin kanina na demo initial follow-up. Okay? And then, i-click nyo itong edit. Yon. And then, palitan natin ito dahil hindi naman email ang kinukuha ko. No? Simple text lang yung kinukuha ko sa kanya. And then, again, we need to create a custom field kung saan maisisave itong reply ni user. That's why, papangalanan ko ito ng demo user response. Okay? Dito ko isi-save yung response ni user. Nang sa ganun, ito yung magiging basis ng AI natin. Kung ano yung i-reply niya. Okay? So, click continue. And then, pwede mong tanggalin itong skip. Okay? And even ito, pwede mo nang tanggalin yan kasi lahat naman siguro ng text na i-reply niya is pwedeng maging valid, no? Okay. Kung email sana kasi, pwede mong ilagay yon and then pag hindi valid yung email niya, ito yung i-reply niya. But, yan. Tinanggal ko na. And then, yung button na ito, yung skip button, para hindi niya ma-skip yon. And then, i-click nyo na lang itong auto-skip after. Okay? Kailan mo siya gustong masendan ng next follow-up mo? Pwedeng in minutes, in hours, in seconds, depende sa'yo. But for the sake of this tutorial, para makita natin yung actual na follow-up niya, so gagamit tayo ng, let's say, 3 seconds. No? 3 seconds lang. And then, itong auto-skip after failed attempts, pwede ko nang gawin 0 yan kasi wala naman na yung restriction natin na pagka-invalid or failed yung nilagay niya, eh merong mag-auto-skip. No? Okay, so 0 and then click save. Okay, so tapos na natin yung unang flow natin, no? Na unang command natin sa AI natin. Then, let's just duplicate this one. Okay, yan. Pero syempre, iibahan natin yung kanyang command, no? So, i-open natin yung OpenAI again, and then i-edit natin ito. Ilagay na natin yung pangalawa. Okay, so, ito na ngayon yung magiging goal niya. Copy natin. And then, i-paste natin dito. Palitan lang natin yung nandito. Okay. So, ito na yung goal niya ngayon. No? Give them a reason to stay interested. So, i-save ko ngayon itong response na ito ni AI. Hindi na dito, of course. Sa ibang field na. So, pangalanan natin itong provide value. So, demo provide value. Okay, and then save mo lang yan. And then continue. Okay? Then, syempre, papalitan natin yung response ni AI dito. Kasi pag hindi mo pinalitan yan, pare-parehas yung sasabihan ng AI natin dyan. No? Then, even the goal, pare-parehas yung goal niya. Dito kasi sa una, initial engagement lang yung goal niya. Dito naman, medyo ano na, meron na siyang, magpo-provide na siya ng konting value or value. No? So, demo, provide value. Okay? Yon. Then, hindi ko na kailangang i-edit pa ito kasi for the sake of this example, 3 seconds lang yung gagamitin natin bago siya mag-follow up. Then, now, tignan nyo ito, no? When the user skip o di kaya hindi siya nag-reply, so we need to connect this one. Ayan. Pag hindi nag-reply yung user dito sa unang message natin, no? Ibig sabihin mag-auto-skip siya, pupunta siya dito sa susunod nating follow-up sa kanya. Then again, duplicate lang ulit natin ito. But by the way, no, meron ako nakalimutan. Ito pala, kailangan ko mag-include ng see full menu and order now na button, no? Okay, so ibig sabihin dito sa second na ito, okay, palitan ko muna yung name, no? This is the initial engagement. That's the purpose. And then, second one, ano yung goal nito? Provide value. Okay. Yung pangatlo natin, follow up front. Okay. Para hindi tayo malito. Follow up. Okay. Now, in this case, sa second natin, gaya dun sa sinusundan natin na ginawa ni ChatGPT, mag-create dapat tayo dito ng call to action button. So,
Yon, mag-add tayo ng button, no? Add, say, add a text, and then add a button, and then palitan ko ito ng order now. And then yung isa naman, no, save natin ito, papalitan ko ito ng, ano nilagay niya dito? See full menu. See full menu. Okay? So, that's it. Yan. So, yan ang mangyayari dito, no? Okay? Now, pag clinic niya ito dapat yung order now, magkikreate tayo dito ngayon ng another AI. Okay? Another AI na kukunin niya yung kanyang contact details or user information. So, your goal is to collect the user information like name, contact number, and address, and number of or items. Okay? And items based on the menu list. Okay. Or order details. Yan. Things maganda yan. Then, isi-save natin itong response na ito. Pwede na doon sa user details. Yung demo user details natin kanina. Wala pa ako na-create, no? Na kung saan isi-save ito. Now, create na lang ako dito sa add new. Okay. Let's say demo order details. Yan. Okay, then save natin ito. Yan. So, we don't need to input it here kasi hindi naman natin kailang ipakita. But, sige, pwede naman kung gusto natin, no? Lagay natin dito yung order details niya for the confirmation. Yan. So, say, demo order details. Okay, lalagay natin dito. Here's your order. Yan, parang receipt lang siya, kung ganon. Yan. And then, pwede ka ulit mag-add ng button, but sige, sundan muna natin ito for the meantime. So, yon. And then, pagka see full menu naman, no, natural, kailangan yung AI natin, ang goal niya is to send the menu. Your goal is to send to the user the menu list. Okay, so yan ang goal niya. Then, mag-add ulit tayo ng custom field kung saan natin isi-save ito. So, let's say demo o menu list. So, yan. And then, save natin. Okay, then, i-output natin siya dito. Yan. And then, demo menu list. Okay, so that's it. Tapos na. Then, what's next? Ang next na mangyayari, after niyang masendan ito ng ganitong objective, and then may call to action button na siya, follow-up prompt naman. Yan. Okay, so ito naman yung objective niya. So, i-copy natin yan, and then punta tayo doon sa follow-up natin. Of course, i-edit natin yung kanyang AI, and then i-paste natin, no? Palitan natin ito. And then, paste. Okay. So, isi-save natin itong custom field na ito sa demo follow-up. Okay. Then, click save. Then, continue. Okay. Then, of course, papalitan natin ito, yung nandito sa kanyang response. Gawin natin itong demo follow-up. Follow-up ba yung create ko? Yes. Yan, follow-up. Yan. Okay. Then, syempre, pag hindi nag-reply yung customer,
i-auto-skip niya itong flow na ito, and then pupunta siya dito. And dito sa number 3 natin, meron pa siyang isang call to action button, no? Okay, for the option fatigue na tinatawag. So, yan. Isa lang yung option niya. So, mag-create tayo ng text with a button or image, depende sa inyo. Okay, so, text muna. Tapos, mag-create tayo ng button niya dito. So, ang ilalagay natin dito is, yes, I'd love to. Or order now. Yun na lang, ilagay natin. Order now. Okay. Then, click save. Okay. And then, pag click niya itong order now, syempre, papupuntahin na natin siya dito sa yung order now dito kanina na create natin. Yon. So, connected na itong dalawa. Okay. Now, again, pwede ko nang i-duplicate ito ngayon for the last. Okay. Last ba or pang-apat? Yes, pang-apat pala. Ayan. Kakopy ko naman ito. Okay. And then, i-edit natin yung command sa AI. Ito, i-delete na natin ito kasi sa number 4 natin, wala na siyang call to action. Then, open AI. Then, punta tayo dito sa command natin. Then, i-delete natin yan. And then, i-paste natin yung command na bago. Pero ang objective na nito is to push for immediate action. So, meron na siyang sense of urgency. So, dito, papalitan ko ito, of course, demo urgency. Okay, and then continue. Then after that, save na natin yan. And then, palitan natin pala ito, no? Baka makalimutan natin, demo underscore urgency. Yan. Okay. Again, if hindi nag-reply, magme-message siya dito. Then, i-duplicate ulit natin ito for last, no? Ito, rename ko ito for urgency. Okay. And then, yung pang-last natin, final. O, yun. Patapos na tayo. Final CTA. So, final follow-up. Okay. So, again, pag in-skip niya ito, pupunta siya dito. Yun. And then, click natin itong OpenAI niya. Then, palitan natin yung kanyang command. Okay. Delete natin. Copy natin yung command ni final. Ayun. Medyo pushy na ito, no? Push for a concrete action. So, paste natin ito. And then, i-save natin into si demo final. Okay. Then, save natin. And then, palitan natin ito. Demo final. Oh, hindi niya nakang-detect. Okay. Let's use this demo final. Nawawala yung demo final natin, no? Hindi ko ata na-save. Na-save ko ba? Let's see. Demo final, meron naman. Okay. Lang Okay, ito pala, iayos ko lang yan. Okay. Then, i-refresh lang natin. Baka sakali magpakita. Baka delay lang. Okay, and then, punta tayo dito. Again. Demo final. Ayun, meron na. Ayun. And then, what's next? Wala na, tapos na. So, yun lang. So, mayari, publish natin ito. Okay. Oh, there's an error. Ito, we need to input yes, tama. Kailangan natin mag-input pala ng text dito, no? Ano kaya magandang ilagay? Okay, let's say hello. Lagyan natin ng personal name. Or choose or select one. Yan. Pwede yan. Para mamili siya dito sa baba. Okay. Then yung iba pa pala, kailangan nating i-edit, no? Ito, yung order now. Pwede tayong maglagay dito ng magandang ilagay dito, no? Okay. Lagyan tayong first name.
Hello, Angelo. Hello, uh, John Wick. Yan, pwede yan. Okay. Dahil provide value ito, yan. I think okay na yan, no? For the sake of this example. Then, meron pa ba tayong na-miss dito? I think wala na tayong na-miss. So, okay. So, publish na natin ito para masubukan kung gumagana itong ating flow. Okay. Get publish link. So, Messenger ang gagamitin natin. Or pwede rin naman yung, yung chat. Okay. So, kailangan may magre-reply dito. Okay, meron na. So, yun yung una, initial engagement. Nag-send na yung pangalawa. Okay, nag-send na yung pangatlo. Okay, send na yung pang-apat. Kasi ang nilagay natin tag 2 seconds lang, no? So, pinapakita lang natin dito na nagwo-work, no? Ikaw ay nakausap ng aming human agent kasi na-detect na niya na wala, hindi na nagre-response, pwede na natin i-transfer doon, parang ganun. But, pag clinic niya itong order now, dapat may magre-reply sa kanya, here's your order. Okay. O, kailangan pala palitan natin ito. Here's your order. Hindi pa pala siya nag-order, no? Okay. Then, see full menu. Kailangan menu naman ang ibibigay niya sa atin. Okay. So, ito, kinostomize na niya. Galing. Ang ganda. Okay. So, subukan naman natin yung isa, yung web chat. Okay. Kung parehas ba sila ng sasabihin. Okay. Na-connect siya sa human. Kasi na-detect niya kanina na ginagamit ko kasi kanina ito eh. Okay, i-transfer back lang natin. Ito na yun, human. Okay, si John Wick. Okay, say hello, I want to order. Para hindi niya mabasa yung previous conversation. See. Okay, then let's try to test the demo follow-up flow. Yan. Publish link, copy yung web chat natin, and then i-paste natin dito. Okay, dapat may sasabihin niya. No? Great, I'm here to help you order. Would you like to order from Kusina? Please let me know. Dapat magka-follow up ulit dyan. Okay? I understand you're ready to order. May una kasi sinasabi niya, no? Human na. So, kung mapapansin ninyo, magkakaiba sila ng sinasabi. No? Iba yung sinabi niya doon sa, kanina, sa messenger, iba yung sinabi niya sa chat. Base ito doon sa pagkaka-program natin kung anong goal nito. But, pinakita ko sa inyo, you can customize this. Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-create ng mas critical or mas advanced na flow. But actually, there's a lot of things na pwede mo pang gawin. Pwede ka mag-add dito ng condition, ng action. Pwede ka mag-send ng email sa kanila. Pwede rin yung may wait. O di kaya yung may automatic na nagre-reply. Say, ito, yung may typing siya. So, lahat. Actually, i-explore mo ito. Ang dami mong pwedeng gawin. So, that's it. How to make a flow